Yes po, may mga na-interview na po tayo at nakausap ko mismo yung officer na nakapag-interview po dito sa mga sinasabing naging biktima din sila di umano ni Pastor Kibuloy. As to the details at medyo sensitibo yung mga detalye nga binigay doon at kung kayo siguro yung makakakinig, medyo ano ko ba i-describe doon, medyo horrible is for lack of better word po. Medyo ganun po yung pagkwento sa akin. So, just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng angels of death. So just can imagine a minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi doon sa mga bata. And if I may share na talagang, ewan ko kung paano ko ba sasabihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. So, kayo na po bahala ang ano yan, but nung ako ang kinukwentuhan ay these are all children. So, kung ako ay nangilabot, I don't know kung ano yung naramdaman nyo nung ako yun, kung makinig ko yun. Sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil ang, sabi ko nga, ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan nitong mga batang ito. Again, inuulit natin, these are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin. Not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot nga is yung angels of death. So, gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo. Maging doon po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Walay lain, maunay kabubuton niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy. Pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas doon. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na po sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Bubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Kila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsaliko sa imo, yatag na kung gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikodan ng ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod.
sulod daw mo ng PA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka ng PA. Pagka naka-lecture na kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka gukuron. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giantuan. I-implement ko natin na. Manang unahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahuna ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo, ikaw pa ni, may inahan ka din, may suon ka. Katuwing suon ni mo, pati lang imo suon sa gawas. Kung doon natin na, wala ibili na. Inana kalalumang commitment na ito diri. Pero nagkik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo nga dili na ako gusto. Kapuyon kung magyud ang animal anak putang satanas diri ba? Mahibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Pala, dito tayo. Alam nyo guys, ito, tingnan nyo, ito sa Ingrid, Canada, dito, ito mga Ukrainians na bata ito. Itong batang ito, 10 years old pa lang to. 10 years old pa lang to na inumpisahan ni Kibuloy. Hindi ito nakakaintindi ng Tagalog at English nung time na yun. No? Buti na lang nandito. Itong batang to at saka ito ay isa. The same girls. Tingnan mo si Kibuloy makahalik dito sa bata. Na? Ganyan ang grooming niya. Ginugroom niya while it's young para hindi na pumalag. So itong ibang mga batang babaeng ito, lumaki niyan sa kingdom. Lahat sila guys na biktima ni Kibuloy. Grabe. Kaya pagpatuloy natin at ano ba ang ibig sabihin dito na sabi ni Colonel Marantan na angel of death if they broke the code of secrecy. Alam nyo guys, di ba sinabi ko na matagal dito sa inyo na si Kibuloy ay merong angel of death. At siya mismo ang nagsasabi nun. At kapag ikaw ay pastoral, kapag ikaw ay inalay na doon, at least ako bilang isang pastoral, hindi ako naalay. No, I want to make that clear. Hindi po tayo naalay kasi during the molding process, hindi po tayo pumasa. No? May iba po na pumasa doon at talagang lutong-luto kaya hindi na nagrereklamo. Pero may iba po na naialay na hindi talaga luto kaya nabuking yan si Kibuloy. Katulad nung sinabi ko sa inyo, yung isang pastoral doon sa Hawaii na pinakulong nila sana ng 30 years. No, ginawa nila ng story. Yung pastoral na yon ay naialay na hindi luto. Kaya nagreklamo at talagang umaayaw. Kapag ka umaayaw ka doon, ang tingin sa'yo, may sungay ka na. O bibigyan ka ng kasalanan, ipapanish ka, pasusuotin ka ng orange. Kung anong suot yan ngayon ni Kibuloy, kung anong uniform niya. Ganon din ang uniform ng mga pastoral na kapag ka umayaw at pinapadala doon sa tamayong. Pinapadala doon sa tamayong at kinakalbo. One of these days, ipapakita ko po sa inyo ang picture ng pastoral na yan na pinakulong niya dito sa Hawaii. At yun talaga ang dahilan kung bakit ako nag-curious. Nag-research ako. Kasi hindi ko maintindihan bakit nila pinakulong ang isang worker na naglilingkod lang sa Diyos tapos pinakulong. Doon ako nag-curious. So ang ano kasi dito ni Kibuloy, pag sinabi mong angel of death, pag sinabi sa kanila na papatayin, hindi lang po sila kasi kung sila lang, hindi na yan sila nakikialam sa sarili nila. They rather die. No? Kaysa naman gamitin ni Kibuloy, kaysa naman ialay uli kay Kibuloy. No? Yun ang ano nila. Pero ano yung concern nila?
hindi para sa kanila, kundi para sa mga pamilya nila. Kasi ang laging sinasabi ni Kibuloy, kapag ikaw ay magsasalita, kapag sinabi mo kung anong ginawa sa'yo, papatayin ko, hindi lang ikaw, kundi buong angkan mo. Pamilya, mga pamangkin, mga lolo at lula, lahat ng angkan mo, papatayin niya. Kaya marami sa ating mga pastoral na hindi nagsasalita, no? Yung hindi luto. Pero yung luto, kahit pa nagsilabasan na tong ganitong kaso, no? Kasi alam nila na nagrereklamo na yung hindi mga luto ng mga pastoral na nakaranas sa offering na ginagawa, sila naman yung nagkokontra. Katulad nung time ko, never kasi akong naluto at never akong naialay, no, kay Kibuloy. Kaya yung mga pastoral during my time na nagsabi sa akin kung ano yung experience nila, kinakalaban ko sila. Kahit na nung lumabas ako dito, kapag nagkita kami at paulit-ulit na sinasabi nila sa akin kung ano talaga ang dark secret sa loob ng pastoral, inaaway ko sila kasi hindi yun ang karanasan ko. Pastoral din ako. Kaya sabi ko, pastoral din ako. Hindi yan ang karanasan. Hindi ganyan ang pastoral. Kasi kung ganyan, dapat naranasan ko. Wise itong si Kibuloy. Hindi lahat ay ginagawan niya ng pare-pareho para kayo ay magsuntukan. At kapag kayo ay magsuntukan, ito ay makakarating sa kanya. At sorry ka na lang, ikaw na hindi luto at nagre-reklamo. At may bibig na katulad ko, may dila na katulad ko, wala ka ng buhok. Diretso ka doon sa tamayong bugbog, sarado ka na, kalbo ka pa, nakasuot ka pa ng orange, meron ka pang placard na I have serpent seed ang nakalagay, back and forth yan, ay sa harapan at sa likod. Maglalakad ka doon, tapos doon ka sa field, magtatanim ka ng bulak sa sikat ng araw. Buong araw yan, magpa-fasting ka pa. Ganyan ang sitwasyon. Pero marami sa mga worker ni Kibuloy, acceptable yan. Kasi sa kanila, kapag ikaw ay bubugbugin ng ganyan, ikaw ay mahal. Kasi dinisiplina ka. Si Kibuloy ay isang tatay. Tumatay yung tatay sa kanila. Papa nga Papa Pastor ang tawag ng mga kabataan na minumog. Kaya sa kanila, talagang nakikipaglaban sila ng patayan kasi hindi nila naranasan, parang ako. Hindi ko naranasan kaya nakikipaglaban ako ng patayan. Kaya naawa ako, to look back sa mga pinagdaanan ng mga kasamahan ko na pastoral. Tapos kung ano yung sinabi ko sa kanila nung time na nag-open up sila sa akin, instead na matulungan ko sila, ay inapakan ko pa sila. Tinawag ko pa sila na kung ano-ano. Kaya parang talaga, masama ang loob ko. Masama ang loob ko pag naalala ko yun. Kaya sabi ko, I will use every power I have na para ma-hold accountable itong si Kibuloy. Kasi ang tagal kong nabudol, hindi ko talaga matanggap yan, guys. Na matagal akong nabudol at ang dami kong nasaktan dahil nabudol ako ng husto. Napaniwala ako ng husto. Kaya, this is my way of giving back. At sana, mapatawad ako ng mga kasamahan ko dati na hindi ko pinaniwalaan, no? Yung mga inaway ko dati ng mga kasamahan kong pastoral dahil hindi ako naniwala sa stories nila. Sana mapatawad nila ako ngayon at nakita na si Kibuloy ay nakakulong na, no? Sana makalimutan na nila yung pinagsasabi ko noon sa kanila. So yan ang guys, yan yung sitwasyon. So let's continue. Sabi pa dito ni Colonel Marantan, these young girls did not trust the law enforcement agency that were supposed to help them because they observed that the PNP and AFP are afraid of Pastor Kibuloy and his ministry. Exactly right. Tama talaga. Sino ba lang naman ang mga worker, ang mga pastoral, very ordinary. Parang lang yan Kung sa pa yan, sa Bisaya, lisa, murag lusa ba sa ulo? Unya si Kibuloy, parang giant. Kaya wala talaga, walang kalaban-laban, kaya takot. No, wala talagang nagsasalita. Kahit luto ka man o hilaw na pastoral, sit up ka lang talaga.
Oo, maliban na lang kung nasa safe place ka, katulad dito sa US. Kaya yung isang pastoral na taga-Hawaii nagsumbong sa pulis kasi alam niya na makapag-ano siya, protektahan siya ng pulis dito sa Amerika kasi hindi nababayaran, walang connection si Kibuloy dito. No, kaya nagsumbong siya doon, nag-burst itong lahat. Diyan naman sa Pilipinas, dahil na-inspired yung si alias Amanda kung ano ang ginawa ng isang pastoral dito sa US, dito sa Hawaii, na-inspired siya, nag-file din siya kasi si alias Amanda hindi luto, never siyang naluto. O parang napilitan lang talaga siya na nandoon siya sa circle na yon kasi ang explain, ang paliwanag sa kanila, mag-aral dyan sa GMC, pero iba pala ang pag-aaral na sinasabi ni o ibig sabihin ni Kibuloy at ng kanyang kampon, lalong-lalo na si Ate Ingrid Canada, no? Kaya pasensya na lang talaga, andoon sila, magkasama sila ni Kibuloy. So let's continue. Some even are members of the KOJC pastoral community. If we do not act and remain passive despite the reports of the woman being taken advantage of, it is as if we are allowing our future to be exploited. I agree 100%. For all of us, let me use this statement. If 1,000 wicked should bleed, fall, and be killed to protect and preserve the peaceful existence of many, especially our children who are the symbol of hope and our future, then prepare the brutal ground for the fallen 1,000. I so agree. So this is Colonel Hansel M. Marantan. Guys, paano ko ba i-post ito sa aking channel? Kasi nandito yung phone numbers, no? Sa mga pastoral diyan at sa mga biktima ni Kibuloy, pastoral ka man o hindi, ordinaryong worker ka, biktima ka rin ng human trafficking. Biktima ka rin ng manipulation ni Kibuloy. It is okay, you know? It is okay, tumawag kayo dito sa number na ito, itong smart 0998-598-7654, yung Globe naman 0916-659-2525 or 2676. No, sa PLDT naman 227-577 at dial 911. Yan po ang ang direct line sa PNP natin. Huwag na po tayong matakot. Kayong mga pastoral diyan na gustong lumabas, gusto nang mag-umpisa ng buhay, tumawag po kayo dito, hindi po kayo pababayaan ng ating mga PNP. Meron pong plano ang gobyerno sa inyo to assist you with the transition, no? Alam ko mahirap ito. Mahirap ito kasi naranasan ko ito personally. Naranasan namin ito. But if we stay fearful, no? Wala pong mangyayari sa atin. We have to be brave. We have to be brave to make a decision kasi wala pong makapag-decide for you, for us, kundi tayo lang. Tayo lang ang pwedeng gumawa ng decision para sa sarili natin. No? Kaya itong meron pong hawak ang ating PNP. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga informants ng ating PNP, taga-loob lang din. Kaya nahuli si Kibuloy, alam nila kung nasaan si Kibuloy kasi yung informant kasama lang din nila. Oh. So ngayon, kaya tudas at yung informant na yon ay rape victim din ni Kibuloy. Kaya tumayo ng ganon. So yan ang sitwasyon. Kaya sa mga kampo ni Kibuloy, kung hindi pa kayo naniwala at nakakulong na yung Panginoon ninyo, problema nyo na yan, no? Pero kung kayo ay one day ma-realize ninyo na kayo ay nabudol at hindi gawa-gawa itong mga sinasabi ko dito at mga sinasabi ng mga biktima, tumawag po kayo sa isa sa mga numbers na yan. Yang nilagay ni Colonel Marantan dyan kasi hindi po kayo pababayaan. No, magtiwala po tayo sa ating PNP dahil prove po nila ang kanilang capability na tumulong sa ating bayan, tumulong sa Pilipino, sa ating lahat dyan. No, lalong-lalo na kayong mga nasa Davao, no? Kayo, ma-bless kayo
Kasi andyan si Colonel Marantan at si General Torre mismo, no? Madali nyo silang lapitan. Kaya wag kayong mag-hesitate na tumawag, lumapit sa kanila kasi they are, welcome kayong lahat na pumunta sa kanila. So yan guys ang sitwasyon.